Ang ginagawa ngayon ni Cayetano, mga kabunyog, mayroon na naman siyang ano, mayroon na naman siyang banat kila ano, may banat na naman si Cayetano may banat na naman si Cayetano kila Tulfo, kila Escudero, lahat binabanatan ngayon ni Cayetano, mga kabunyog. Nag-live si Cayetano. Ang sabi ni Cayetano sa live niya, hindi daw totoo yung tyranny of the majority. Hindi daw totoo yan, sabi ni Cayetano. Ang totoo daw, ang ano daw ngayon, tira ni Tulfo, tira ni Pangilinan, tira ni Lacson, tira ni Hontiveros. Ayun. Yun ang banat ngayon naman ni Cayetano. Binibira niya si Soto, binibira niya si Lacson, binibira niya si Pangilinan, binibira niya si Tulfo, binibira niya si Risa Hontiveros. Ang patama ni Cayetano, hindi daw totoo yung sinasabing tyranny of the majority. Yung paulit-ulit po na sinabi ni Senator Kiko Pangilinan, paulit-ulit po na sinabi ni Senator Risa Tiveros, paulit-ulit po na sinabi ni Senator Lacson, at lalong-lalo na po na sinabi ni Senator Erwin Tulfo. Hindi lang po sa session hall, sa media, at hindi lang Tuesday, even the days after, they kept on saying, bakit walang debate? Bakit hindi nila pwedeng pag-usapan yung side nila? Wala pa nga ho tayo dun eh. Kung nakinig lang sila, kung sila po ay tinigil nila yung drama, even after the session, and instead tried to listen to each other, the motion was to take up the amendment. Ibig sabihin is was sponsor pa to, and then ang bawat isa ay pwede magtanong, pwede pa nga mag-amend kung tingin nilang mali. So I won't dwell on that, but just to say that the starting point has to be the truth. And ang problema, if you're on their side, dun sa 11, na 11 po kayo, kasi po sinasabi nila, wala silang chance na magtanong, magpaliwanag. Wala pa nga ho dun meron chance. So sabi nila, tyranny of the majority. Hindi po. Tyranny Tulfo to. Tyranny Lacson. Tira ni Pangilinan, tira ni Hontiveros. Kasi palakasan ng boses, imbis na we listen to one another. Senator Lacson, I respect, he stood up and says he disagrees with the rule. So yung debate is whether or not we can take up the amendment. Hindi pa natin pinag-usapan yung amendment. Alam niyo po, parang paso yan Pag nilagay mo yung seed sa isang paso, pwede mong kunin at ilipat. So, bantayan niyo po yung Senado. May tinatawag kaming change of referral. Halimbawa po, nalagay sa Committee on Public Order. Tumayo yung chairman ng Committee on Justice the next day. Sabi, mali ang referral doon. Kunin mo muna at ilipat dito. So, ganun po nangyari. Yung proposal ni Senator Marcoleta nandun po sa Committee on Rules at ang motion po ng acting majority leader is kunin at pag-usapan sa floor. Hindi pa ho pinag-uusapan yung merits or kung may masama o mabuti sa puntong yun. Pero sabi po nila na ang isda sa bibig na huhuli. Kaya kita nyo po nakita nyo po yung palaplano all this time. Arestuhin, takutin, intimidate ang nasa majority. Either lumipat or ikukulong. So as I said, at the proper time, evidence will come out. I won't go to the merits, demerits. Wala kaming problema na kasuhan. Wala kaming problema na sa korte patunayan kung sila ay guilty o hindi. Ang problema po namin, yung gagamitin yung threat na pag lumipat ka dito, wala ka ng kaso. Pag diyan ka, tutuluyan ka namin. Wala pa nga yung impeachment, ganyan na ang usapan. Ano pa kaya? Sabi actually niya ng tyranny of the majority, tyranny yan ng mayorya,
Si dating Senate President Franklin Drilon. Ang sabi ni dating Senate President Franklin Drilon, tama lang na nag-walk out yung minorya. Mhm. Tama lang na nag-walk out yung minorya kasi ginagamit na ng mayorya yung tyranny nila, tyranny of the majority. Dahil mas marami sila kaysa sa minorya, gusto nilang pilitin ng magbotohan kahit hindi pa talaga gustong ipilit ni Cayetano pagbotohan na, wala pa namang diskusyon, wala pa namang nangyaring pagtalakay talaga ng proposal ni Marcoleta. Ang proposal kasi ni Marcoleta, pabutuhin kahit hindi pabutuhin sa Senado kahit na wala physically. Kumbaga teleconferencing, video conferencing, remote na mga na paraan pwedeng sumali. O yun actually ang purpose nun para kay Bato. Makasali si Bato sa pagboto para madagdagan sila. Pero ang ano dito, sabi nga ni Senador Ping Lacson, ay ni dating Senate President Franklin Drilon, tama lang na nag-walk out yung minorya. Kasi binabraso na ng mayorya, tyranny of the majority. Ay ngayon, ang pang-counter naman ni Cayetano, hindi daw yung tyranny of the majority. Tyranny Pangilinan, tyranny Lacson, tyranny Tulfo, tyranny Hontiveros. Ah, ano talaga yan kasi yung mga matitibay talagang nanindigan Soto, Lacson, Tulfo, Pangilinan, Hontiveros. Kaya galit si Cayetano. Yun ang mga special niyang binanggit na mga pangalan. Hmm? Kasi yan talaga yung mga nanindigan laban sa kanila. Pilit talaga kasing nagmamaniobra, binabraso na sana kasi ni Cayetano. Ah, Pilit nilang binabraso yung yung session nung nakaraang araw. Kasi sila nga yung mayorya, ang gusto ni Cayetano, magbutuhan na. Ah, Magbutuhan na. Pero, hindi naman umubra yung pambabraso ni Cayetano, nag-walk out yung yung minorya, wala silang nagawa, walang quorum Oh. Ngayon galit si Cayetano, kaya tinawag niyang hindi daw nila tyranny sa majority, tyranny Pangilinan, tyranny Tulfo, tyranny Hontiveros, tyranny Lacson. Yan yun mga kabunyog, mga kababayan.